Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay pabalik sa panahon upang masaksihan ang isang napakalaking kaganapan, isa sa pinakamalalaking pagbabago na naranasan ng ating planeta sa mahabang at magulong kasaysayan nito. Ang sakunang ito lang ang nagbago sa anyo ng lahat ng kontinente. Hindi dulot ng biglaang pagdating ng isang asteroid, kundi ng kakaibang malawakang pagulan ng isang dilubyo na sa loob ng halos 2 milyong taon ay tila piniga ang langit na bihirang mangyari noon. Halos tuloy-tuloy na binabasa ng ulan ang lahat ng mga lupaing lumitaw sa ating planeta hanggang sa tuluyang mabago ang muka ng mundo, nagdulot ng pagkawala ng maraming uri ng hayop at hindi direktang nagbigay daan sa mga dinosaur na mangibabaw. Nagsimula ang kwento noong kalagitnaan ng panahong Triassic, mga 234 na milyong taon nang nakalipas. Ilalarawan ko ang paligid, gawa ito sa buhangin at bato at napakalaki. Dahil ang lahat ng mga lupaing lumilitaw sa ating planeta, noon ay bumubuo ng isang napakalawak na superkontinente na halos walang putol na umaabot mula sa Timog Polo hanggang sa Hilagang Polo. Sa pagsasama-sama ng lahat ng mga kontinente na kilala natin ngayon sa isang blok at makikita ninyo rito ang ayos nito noong panahon na yon, ang pagbuo ng dambuhalang ito mula sa ibang panahon na tinawag nating Pangea ay nagdulot ng isang mundong napakainit at napakatuyo. Ang pagsasama-sama ng malalawak na lupaing nasa mga latitude na ito ay nagdulot ng malalakas na epekto sa klima. Habang ang loob ng superkontinente ay naging isang napakalawak na halos ganap na disyerto at matinding tagtuyot, mas ramdam ito pag lumayo ka sa baybayin. Ang loob ng Pangea ay isang tila walang hangganang kalawakan, abot tanaw sa libu-libong kilometro sa lahat ng direksyon. Disyerto ng alikabok, buhangin, bato, tuyong kapatagan, tigang, madalas hubad o may kaunting halaman. Nakikipaglaban sa matinding init at sobrang tagtuyot. Habang lumalayo ka sa baybayin, bihira ang tubig dahil nabubuo lang ang mga ulap na nagdadala ng ulan mula sa pagsingaw ng tubig. Ang mga ulap na nagdadala ng ulan mula sa napakalaking pandaigdigang karagatang pantalasa na pumapalibot sa Pangea ay nahihirapang umabot sa loob ng napakalawak na superkontinente. At maliban sa mga baybaying ito at ilang bihirang reyon kung saan ang mga bulubundukin ay nakakasagap at napipiga ang mga ulap upang magdulot ng paminsang-minsang monsoon, halos lahat ng mga lupaing lumilitaw sa planeta ay nakakaranas ng malupit na kontinental na klima. Habang mas lumalalim ka sa kalupaan, lalong tumitindi at tuyot na tuyot ang mga kondisyon. Sa madaling salita, ang kalangitan ng Pangea ay nananatiling halos busilak na asul at ang lupa ay nilulunod ng matinding sikat ng araw. Ngunit 232 milyong taon nang nakalipas, ang panahong ito ng malawakang disyerto kasama ang napakahirap nitong mga kondisyon ay biglaang winasak. Nagsimulang sumulong ang mga ulap libu-libong kilometro mula sa dagat at sa gitna ng disyerto, sa pinakasentro ng superkontinente, bumagsak ang unang patak ng ulan. Lumalakas at dumadalas ang mga pagulan at malapit nang bumuhos ang malalakas na ulan. At ngayon, ang mga lugar na nanatiling tuyo sa loob ng milyon-milyong taon ay nakakatanggap na ng kasing dami ng tubig gaya ng isang basang kagubatang tropikal. Nagsimulang umulan halos kahit saan, halos palagi, at tumagal ito ng halos 2 milyong taon. 2 milyong taon ng walang humpay at tila nakakabaliw na dilubyo ng ulan ang nagbago sa mga tanawin sa mundo. At sa ilang milenyo lang, isang kisapmata sa panahong heolohikal, nalunod sa pagbaha ang mga disyertong ito. Ang fenomeno na ito na bumalot sa halos buong planeta ay kilala ngayon bilang episodyong plubyal ng Karniyan. Para bigyan ito ng tamang pagkilala, tatawagin natin ito bilang dakilang pagbaha o nang bumagsak ang langit sa lupa. Mas nakakabaliw pa siguro ang dahilan ng pangyayaring ito kaysa sa tagal nito. Ang mga ulap na puno ng tubig na patuloy na pinipiga at nagdulot ng pagbaha sa malalawak na disyerto ay hindi direktang dulot ng pagdating ng apoy o lava. Noong 234 na milyong taon nang nakalipas, habang tuyot ang tanawin ng Pangea, umaakyat mula sa core ng mundo ang mga plume ng tunaw na magma at binibiyak ang crust sa may laot sa tapat ng hilagang kanlurang baybayin ng superkontinente. Noong una, nasa ilalim pa ito ng antas ng dagat, maraming basaltikong lava mula sa kailaliman ng daigdig ang mabilis na naipon at nagsalansa ng libu-libong metrong kapal. Lumampas ito sa ibabaw dahilan ng pagbuo ng bagong maliit na kontinente na nababalutan ng lava at mga bulkan.
Sa una, hindi sing dramatiko ng isang asteroid na kasing bigat ng palihan at laki ng bundok ang mga pagsabog na ito na babagsak sa mundo sa bilis ng ilang kilometro bawat segundo. Ang kanilang lakas na tumatagal at puno ng tiyaga ay kasing mapanira din naman. Para malaman kung paano naging global ang epekto ng lokal na pagsabog ng bulkan, dapat nating suriin ang laki at uri nito. Dahil hindi lang ito basta mga pagsabog na bumiyak at nagbukas ng balat ng lupa para magbuhos ng lava sa loob ng ilang buwan o taon bago lumamig at magsara muli. Ito ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa pinakamalalakas na supervolcan na nakaapekto kamakailan sa kasaysayan ng ating planeta. Ang dami ng lava mula sa mga basaltikong pagsabog na tinatawag na Roanghelia ay hindi maihahambing sa inilalabas ng mga bulkan na yon. Sa lugar na ito ng bagong kontinente, humigit kumulang 1 kubikong kilometro ng lava ang lumalabas taon-taon. Pagkatapos butasin ng balat ng lupa, ang malalakas na pagsabog na ito ay patuloy na umagos at halos di tumigil ng 2 milyong taon. Para magka-ideya kayo kung gaano karami ang lava rito, isipin ang mga kamakailang pagsabog ng bulkan sa Iceland at hayaan ninyong tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga ito ng halos 2 milyong taon. Matapos ang 2 milyong taon ng tuloy-tuloy na pagsabog at pagkaubos ng enerhiya mula sa kailaliman ng mundo, naiwan ang halos 2 milyong kubiko kilometro ng magma sa ibabaw ng lupa. Sa ilang bahagi, umabot ito sa kapal na talaga namang parang hindi ka panipaniwala, mula 3 hanggang 6 na kilometro ng tuyong lava na nagpatong-patong. Ang mga deposito ng lava na bahagyang nakabaon ay bumubuo ng makitid na bandang 2,000 at 300 kilometro mula Alaska hanggang katimugang bahagi ng kanlurang baybayin ng Canada. Maiisip nyo na ang greenhouse gas at alikabok na ibinuga sa atmosfera ay nakaapekto sa buong mundo. Ang malaking pagtaas ng methane at carbon dioxide matapos ang mga pagsabog umabot sa 1,000 bahagi bawat milyon o 2.5 beses ng kasalukuyang halaga ay nagdulot ng nakakatakot na spiral ng pag-init ng klima. Ang mga karagatan na sumisipsip ng sobrang init ay biglang tumaas ang antas ng pagsingaw. At ang pagdami ng singaw ng tubig sa atmosfera ay lalo pang nagpalakas sa greenhouse effect. Tumaas ang temperatura ng mundo ng 4 hanggang 7 degree sa loob lang ng ilang libong taon. Sa masamang siklo, bumilis ang pag-ikot ng tubig dahil sa biglaang enerhiya na nagpasigla at nagbago sa sirkulasyon ng atmosfera. Napunit ang mahalumigmig na langit. Ang napakaraming micropartikulang inilabas ng mga pagsabog ay nagsilbing punto ng pagkakabitan at katalista sa pagbuo ng ulap na puno ng halumigmig. Ngayon, madalas napupuno ng malalaking ulap na puno ng tubig ang langit na pumapasok sa kaloob-loobang kalupaan ng Pang-iya. Parang isang belo ng pagluluksa habang nagbubuga ng napakatinding agos ng tubig sa kanilang dinaraanan na may matinding lakas at higit sa lahat may katagalan na mahirap maisip. Kahit ilang bahagi ng Pangaea ay nakakaranas ng monsoon, bago sumiklab ang mga pagputok ng bulkan sa mainit na atmosfera, hindi masukat ang dalas ng mga unos at naging karaniwan na ang dating pambihirang matinding ulan. Sa ibang lugar, halos walang tigil ang matitinding ulan. Buong hanay ng bundok ay hinuhugasan ng malakas na agos, dala ang lupang tinangay nito. Lumalagpas sa kanilang mga pampang at umaapaw sa mga kapatagan. Hinuhukay ng malalim ang mga tanawing kanilang tinatahak at hinuhubog. Sa pagbabalik ng kanilang lakas, walang ugat ng halaman ang makapigil. Dito at doon, sumisilang ang mga dambuhalang ilog na ang mga liko-likong agos ay gumuguhit ng malalalim na bakas sa mga kontinente. Nabubuo ang malalawak na magkakaugnay na latian at libu-libong lawa, ang iba ay kasinlaki ng panloob na dagat na bumabalot sa abot tanaw. Hindi magtatagal. Mababago na ng tuloy-tuloy na agos ng tubig at pagdami ng mga halaman ang mukha ng mundo. Ang dating disyerto at tuyong kapatagan na tanging matitibay na halaman lang ang nabubuhay ay napalitan ng makakapal at luntiang kagubatan. Sa huli, hindi gumalaw ang mga kontinente, walang bagong kabundukan at walang bumagsak na meteorite. Pareho pa rin ang planeta, pero ibang mundo na. Pagkaraan ng 2 milyong taong tuloy-tuloy na ulan, humina ang lakas ng pagsabog ng bulkan. Humuhupa na ang bagsik ng kalangitan at muling magiging matatag ang klima.
Ang sobrang CO2 sa atmosfera ay unti-unting inaabsorb ng karagatan o naibabalik sa lupa sa pamamagitan ng pag-aagnas ng mga bato sa paglipas ng panahon. Samantala, ang bahagi na tong nasisipsip ng masaganang halaman sa mga kagubatan ng Pangea ay naiipit at naluluto dahil sa galaw ng mga plakang tektoniko. Sa ganitong paraan, nagiging batong uling na ginagamit natin ito. At dahil sa pagbaba ng temperatura at pagunti ng ulan, unti-unting mawawala ang mga ekosistemang nabuo dahil sa pagdating ng malawakang pagulan, ang mga latian at kagubatan ay unti-unting maglalaho. Ang basang at luntiang yugto na tumagal ng 2 milyong taon ay muling nagsara. Ang pandaigdigang mainit at tuyong klima ng disyerto ay muling nanaig hanggang sa tuluyang maghiwa-hiwalay ang Pangea matapos ang 20 milyong taon. Ang mga tanawing ito ng disyerto na kasing laki ng isang superkontinente at hinugasan ng malalakas na agos ay maaaring magmukhang parang mula sa ibang planeta. Ngunit minsan, tunay silang umiral sa mundong ito. Ngayon, 234 na milyong taon matapos sa mga pangyayaring ito mula sa ibang panahon. Ang mga bakas ng basang kalamidad na ito ay nakaukit pa rin sa ating mga tanawin na may dala pa ring hindi mabuburang marka na iniwan ng magulong panahong iyon sa mga batong bumubuo sa mga ito. Dito, ang mga marunong bumasa ng wika ng mga bato at mga patong na geolohikal ay nagtagumpay na hukain ang kwentong ito. Makikita sa mga formasyon ng bato mula noon ang kakaibang naipong sedimentong, luwad at pinong-abuhing guhit dulot ng malalakas na agos ng tubig. Ang mga peklat na ito mula sa mundong binaha ay nasa pagitan ng mababagal na naipong sedimentong mapusyaw na pula na karaniwan sa batong natuyo at niluto ng araw sa panahon ng malawak na disyerto at matinding tagtuyot. Ang mga kakaibang naipon mula sa mabilis na pagbaha ay makikita sa mga batong mula pa noong panahong yon sa buong mundo. Sa Inglaterra, Morocco, Alemanya, Brazil, Namibia, India, China, Estados Unidos at Papua. Sa bawat pagkakataon, ang mga sedimentong ito na naipon sa ilalim ng mga ilog o dambuhalang lawa, ang mga putik na naipon mula sa masaganang latian o ang mga patong-patong ng buhangin at lupa na biglaang natangay mula sa mga lupaing kakaunti, ang ugat ng halaman ay nagsasabi sa atin ng iisang kwento. Maaring ituring ang malaking pagbaha bilang pansamantalang bahagi lang ng kasaysayan ng planeta, ngunit kapag nawala ang mga ulap at natuyo ang mundo, walang babalik sa dati. Ang yugtong maulan noong karniyan ay nakaapekto hindi lang sa tanawin, kundi pati sa mga nilalang dito. Para sa mga nakibagay sa matinding tagtuyot ng Pangea, malaki ang naging epekto ng biglaang matinding pagulan. Ang mga luntiang kagubatan at lupaing puno ng tubig ay nagsilbing kanlungan at nagbigay ng oportunidad sa mga espesyeng tagapangguna, gaya ng dati nilang papel. Naging mabagsik na salaan naman ito para sa marami pang ibang uri at marami sa mga ito ang naglaho dahil hindi nakibagay sa sobrang halumigmig. Sa mga karagatan, ang buhay ay labis ding naapektuhan. Dahil sa dami ng sediment na bumuhos sa dagat, malaki ang epekto ng mga bagong ilog sa mga tagapagtayo ng bahura at nadulot ito ng pagdami ng plankton. At ang mga biglaang pagsabog ng panandaliang buhay na ito ay sinundan ng mahahabang yugto ng kamatayan. Sa malalawak na bahagi ng karagatan, bumaba ang natunaw na oxygen sa tubig na nagdulot ng malawakang pagkalipol ng mga nilalang. Kaya, sa muling paghubog ng mga tanawin, ang malalakas na pagulan ay umatake rin sa dakilang puno ng buhay kung saan maraming sanga ang nabali habang kasabay nito may mga bagong yisbong na nagsimulang tumubo. Maraming hayop at halaman ang nagbago at naging mas iba-iba. Dumami at kumalat ang dambuhalang pako at unang conifer, unti-unting pinapalitan ang mga halamang di makapag-adapt sa bagong kondisyon. Sa mga bertebrado, ang mga ninuno ng mamal at reptilya gaya ng butiki, pagong at buhaya ay labis na nakinabang sa matinding halumigmig. Pero ang grupong pinakamatagumpay na nakaiwas sa unos at nakakita ng oportunidad sa kaguluhang ito ay walang iba kundi ang mga dinosaur. Samantala himila ang baha para kontrolin ang mundo. Bago pa bumuhos ang ulan mula sa langit, sinakop na ng mga dinosaur ang malaking bahagi ng ibabaw ng mundo. Ngunit noon, isa lamang sila sa mga hindi gaanong mahalagang grupo sa gitna ng marami pang iba at matindi ang kanilang kompetisyon laban sa mga ninuno ng mga mamal at unang mga reptilya. Nung nagsimulang bumuta sa balat ng daigdig ang mga haliging magma sa may Pangea, noon ang mga pangunahing karniboro sa lupa ay reptilyang Crurotarsan habang mas marami ang mga herbivore, mga Dikinodonte at matatabang butiki na bagamat kahanga-hanga ay halos walang kaugnayan sa mga dinosaur.
Ngunit sa pagdating ng tubig at lava, magbabago ang lahat. Uunlad at maghahari ang mga dinosaur sa basang kagubatan at binahang kapatagan dahil sa kanilang tibay at kakayahang mag-adapt. Kaya naman noon panahong yon, ang mga bakas ng dinosaur na natagpuan bilang mga fossil ay 5% lamang ng lahat ng bakas na natuklasan sa mga batong mas nauna kaysa sa panahon na nagwala ang kalangitan. Halos 80% ng ating mga natuklasan sa mga batong sumunod agad matapos tumigil ang ulan ay mga bakas ng dinosaur. Nagtagumpay ang mga dinosaur sa kupin ng trono noong panahon ng pag-ulan dahil sa paglawak ng mga kagubatan ng pako at mga conifer sa malaking bahagi ng daigdig. Habang lumalaki ang mga nadidiligang halaman, ganoon din ang mga herbivorous na dinosaur. Bago ang pagbaha, karaniwan lang itong kasinlaki ng pabo. Pagkatapos ng ulan, may nakikitang kasing laki ng minibus. Ang lakas ng mga dinosaur ay nagmula sa kakayahan nilang mas mahusay na mapakinabangan ang mga bagong pinagkukunan ng pagkain na dala ng mga kagubatan noong panahong yon kumpara sa kanilang mga direktang kakumpetensya. Halimbawa, ang mga halamang kumakain na dinosaur lang noon ang malalaking nilalang na may ngipin at panunaw na kayang tunawin ang mga hibla at matitigas na materyales gaya ng kahoy mula sa malalaking coniferous. Hanggang noon, sila ay nakakulong lamang sa mga limitadong papel sa ekosistema. Pagkatapos ng malaking pagbaha, naging pangunahing pinuno ng mga ekosistemang panlupa ang mga dinosaur at namuno sila ng halos 165 milyong taon. Ang pluvial na kaganapang Karnian ay hindi lang basta pagulan sa tuyong mundo. Ito ang naging simula ng pag-usbong ng mga unang modernong ekosistema sa magulong kasaysayan ng ating planeta. At kahit na napakatagal na ng mga panahong yon at malayo na sa atin, ang kaganapang ito ay tila sumasalamin pa rin sa kasalukuyan natin na nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng mga puwersang maaring magwala at lumala kapag tumaas ng ilang degree ang temperatura ng mundo. Isipin na ang mga pagsabog ng Rohingya ay naglabas ng carbon dioxide na halos katumbas ng may lalabas ng sangkatauhan sa atmosfera sa ilang siglo kung magpapatuloy tayo sa kasalukuyang landas. Siyempre, ang buhay sa ating planeta sa kabuuan ay laging muling mabubuhay mula sa abo nito, sa paglikha ng bago matapos mawala ang dati. Pero para sa mga nahulog mula sa trono at nadala ng mga patak ng tubig ng baha sa kanilang pagbagsak, wala nang balikan, tanging landas na lamang patungo sa hindi alam. Ang ibabaw ng ating mundo ay dumaan na sa kung ano-anong pagbabago sa napakahahabang yugto ng panahon. Maaaring muling buhayin ang magulong kwentong ito sa pag-aaral ng komposisyon ng mga fossil at batong tinatapakan natin araw-araw. Ang mga lugar na ito ay naging kakaibang mundo dito, dyan at sa ilalim ng ating mga paa, ngunit matatagpuan lang sa ibang panahon. Kahit naglaho at naging alikabok ang mga tanawing ito, binigyan natin sila ng pangalan at binuhay muli sa imahinasyon. Ang nakaraan ay naging napakarami pang ibang planeta sa ating isipan. Kung interesado ka sa malalaking geological na pangyayari, may video dito tungkol sa dambuhalang mga alon na rumagasa sa gitna ng isang kontinente at kwento ng pagguho sa ilalim ng dagat.